Mayong aga Bacolod City, mayong aga Negros Occidental. Good morning gid sa tanan nato nga mga farmers, mga carp beneficiaries kag ila binagid sa membro sa Task Force Mapalad sa North kag South nga bahin sa Negros Occidental, sa Panay kag Capiz kag kasubong man sa Negros Oriental. Partner Joel, excited kita sa una nga Domingo sa atong programa Singgit sa Paglaom kag kaupod man nato ng aton abogado no ang TFM lawyer nga karon maghahatag sa aton sa edukasyon nahanungod sa Republic Act 11.953 nga kung sa diin amo ini ang hawat-hawat nga gusto mahibaluan sa aton mga pluwa holders kay na ara na gid sa ila paminsaron nga mangin libre kuno ang ilang land amortization pero i-discuss ni karon ni attorney tungod nga may mga dapat sila bantayan ay dapat nila monitoron ang ilang halungan na kung sa diin hindi sila ma-delete o kung hindi sila ma-disqualify sa Department of Agrarian Reform. So, Partner Joel, good morning kag welcome sa Singgit sa Paglaom. Good morning pag-ina kag attorney, may agatalan no kag subong uli ari kita sa sining stasyon sa Singgit sa Paglaom kag among gilimbitan ang kanyang mga mangunguma o mga farmers beneficiary nga subong i-opinion imati subok kay live subong ang aton niya Singgit sa Paglaom kag sa liwat may aga sa inyo tanan. Partner Joel, balita ko may isa ikaw ka accomplishment o kon activity nga ginhiwat dito sa North nga bahin kag ini area sang imong gina-assistiran bilang local volunteer organizer. So Partner Joel, ano ang activity nimo sa nagligad para mangin encouragement man o kung makakahatag man sang inspirasyon sa aton mga membro. Siguro ang halin sang umpisa kung paano ninyo take over ini kag asa subong nga balita ko kamo nagpatapas ang inyo kaugalingon nga mga produkto, Partner Joel. Nano ang Asinta Bias, Barangay Balaang City, 2018 siya na RP kag sang 2021 ginkultiba sang tao nagpatapas sila hasta subong sa nagkultiba sang 28 hectares. Gali amo ginaikan sa mga farmers beneficiary nga may mga RP title na kamo di ka makadlok kag makabalaka nga sudol sa area kay mayroon ta kamo sa pagkultiba sang sinang adota. So Partner Joel, pila ka miyembro sang Task Force Mapalad ang subong naga-enjoy na sa pag-kultibar sang ilang na-acquired sang programa sang CARP nga despite Republic of the Philippines title pa lang ang ilang ginauyatan. Bali ang unang RP title sang Asinta Paula na naman sa subong na kultibar nila kag inkluwan sa 2023. Kag ang naman sa may barangay sa Bias, barangay Balaon, nagakalipay sila bag nga ang 28 hectares, 29 mga farmers ang nagakultibar. So Partner Joel, isa ini ka siling naton kadalagan sang miyembro sang Task Force Mapalad ang ginauyatan Republic of the Philippines title kag wala pa sang certificate of land ownership award nga ginauyatan pero naintindihan no nga ara nang ilang pinamatarong sa pag-enjoy sang mga duta kag wala sang kahadlok no kay sa nasiling nato naintindihan kag nahangpan ang ilang pinamatarong pagi sa pagtudlo o kung pag-edukar sa Task Force Mapalad. So Partner Joel, sa subong sige-sige ang ilang pagkultibar kag nagapatapas kag kabay pa nga ini naka-elevate sa ilang kapigaduhon o kung nagbag-o sang ilang sitwasyon bilang mga farm workers ang una nga sa idalog sang landowner kag subong amo na ang matuod nga bag-o nga tag-iya sang duta. Partner Joel, kag ini may mangin domino effect sa iba nato nga mga area nga ang kaisog kag ang gusto nga makatibawa sa kapigaduhon amo ang yabi kung nga ang nagdesisyon nga magkultibar sang duta, Partner Joel. Kaya kita na nakipagid nga bisan tuod nga wala pa sang kluwa ang mga farmers beneficiary pero ang ilang sitwasyon nakalibil sa gamalanggid nakapitol sa bataan nila kag hindi ba siya nagkuan dito daw nangin produktibo ang duta against na muna ang area. So kabay pa Partner Joel nga ini tuloy-tuloy na o kung padayon na nga hilimuon sa aton mga miyembro sa Task Force Mapalad kag makabulig gid no nga makaangkon sang kasiguruhan sang ilang pagpangabuhi kag ang pagpaeskwela sang ilang mga kabataan. So Partner Joel, may isa kita subong ka topic ko nga dapat i-discuss naton diri kag kaupod nato no ang aton abogado nga magapathag sa aton mga viewers kag sa membro sa Task Force Mapalad kay bag-o pa lang no nabatian na
hindi lamang ini sa kung sa diin ng mga marites ay galigad, kundi iniya pronouncement na sa aton nga Presidente Ferdinand Marcos no nga ang nasiling o aton hangpon sa kitid naton nga paghangop pag nakabati kita nga libre na ang land amortization nalipay na kita pero wa kita kabalo nga may ara gali mga limitasyon o kung dapat man bantayan nga kung sa diin tuloy-tuloy lang imo pag hilway sa imo nga pagkultibar pero sa nasiling naton kay kinahanglan naton ang isa ka maid-id nga pag-edukar sa aton mga viewers kag sa aton mga miyembro ang inipaagi sa bulig sa aton nga TFM lawyer. So attorney, welcome sa Singgit sa Paglaom kag kabay pa no sa imo pagbulig sa amon diri sa programa Singgit sa Paglaom mahatagan sang kasanagan ining aton mga miyembro nga ang ila paghangop limitado sa libre lang nga land amortization. So ang topic karon attorney amo ni ginatawag nga condonation sa aton nga mga mangunguma nga may mga collective law. Mayong aga sa tanan kag madamo gid nga salamat sa imbitasyon sa subong aga. So ini gani is isa maayong balita para sa mga farmer beneficiary sa programa sang Department of Agrarian Reform. Ang ginatawag nga Republic Act 11953 o kun ang New Agrarian Emancipation Act. So ano bala ini ang ginatawag nga condonation kag sino ang mga nasakop nga mga farmer beneficiaries. So under sa ini nga bag-o nga layi ang tanan nga mga beneficiaryo under PT 27 Republic Act 6657 kag Republic Act 9700. So mamangkot anay kita kung ano ang silingon sang condonation. Ang silingon sang condonation ini amo ang pagdula sang mga balayran nga amortisasyon sa mga gimbaton nga mga titulo nga napasulod sa idalom sang programa sang agrarian reform. Halimbawa, ang ginatawag na PD27 amo ini ang mga tawo nga mga beneficiaryo, mga farmer beneficiaries nga nakabaton sang ila nga EP o emancipation patent. Tapos ang mga farmer beneficiaries under sa CARP amo ni siya ang Republic Act 6657 sang 1988 nga ginamendahan sang Republic Act 9700 sometime in 2009. Ang ini nga mga layi nagahatag naman sang titulo nga ginatawag nga CLOA or Certificate of Land Ownership Award. Sa under sa programa sang agrarian reform, ang gobyerno gina-cover ang mga maglapad nga kadutaan, halimbawa mga asyenda, kung sa diin ginabayran sang gobyerno ang landowner paagi sa pagdeposito sa land bank. Karon, ang mga beneficiaries, ang mga farmers nga nag-qualify kag natagaan sang titulo under sa ini nga programa, may obligasyon sila nga magbayad sang amortisasyon sa sulod sang 30 ka tuig. Ang silingon sa amortisasyon ini ang bayad o kun balik sang farmer beneficiaries pabalik sa Republic of the Philippines. So aton abi nga proseso once gin-cover sang DAR o kun sang CARP ang isa ka malapad nga duta, ini nga lupa ginasaylo sa Republic of the Philippines. Parehas sang natabo dito sa Hacienda Bilas. Oo. So, may ara nga deposito nga ginabutang sa pangalan sang landowner. Kay hindi man nabot silingon nga pagkuhaon sang gobyerno ang imuduta para ipadalom sa programa, libre na. So, bayaran sang gobyerno ang tag-iya and then sa balik ang beneficiaryo magabayad sa government daw ginabalik ina nga kwarta. Karon sa sulod sang mahaba nga tinuig madamo sang mga amortisasyon ang wala na baydan. Amo ni ang mga realities sa pagpanguma kung sa diin hindi makalagas ang aton nga mga farmer beneficiaries ang ila balaydan sa land bank. So under sa ining nga layi kung tan-awon naton ginbutang ang kung ano kadamo ang utang sa mga farmers nga salampaw na pati ang interest
sa sulod sang madugay nga panahon. So 1972 ang start sang PD27, 1988 naman ang programa sang CARP. So naglabot na ini sa 57.557 billion ang utang sang mga 610 and 54 beneficiaries. So ang ini nga mga kautangan ginadula ini sang gobyerno paagi sang ini nga layi. So tanan nga nakabaton sang una sang ilang nga mga CLOA kag EP nga may utang pa sa land bank tungod sang makita man naton nga may mga calamities, mga buha, bagyo, and then may pandemic kita sa sulod sang 2 ka tuig, hindi sila makalagas sang ilabalaydan ang ina nga mga utang gindula sang ini nga layi. So both silingon attorney kung ako isa ka CLOA holder kag subong 2023 may bidin ka ko ng utang sa land bank or amortization, wala na ako sa obligasyon nga bayaran pa. Oo, mapasulod ka na sa ini nga sa idalom sa ini nga Republic Act. So pareho gali partner Joel sa atong subong mga area nga bag-o nakaklowa kag wala pa makasugod o kung nakasugod man sang pagbayad 1 year or 2 years attorney mangin wala na sila sang balaydan pa sa land bank. Oo. Tapos ang inipagid ang kumadumduman naton sang una abi pag issue sang EP o CLOA nila ginahatag dayon sa beneficiaries. Sang ulihi naging stricto na ang implementasyon sang land bank nga pag award sang CLOA wala dayon insigida ginahatag sa beneficiary. Ina ginadala sa land bank kag ginabutangan sang tatak sa Register of Deeds nga may ara ka nga mortgage o kun utang. Butsilingon, ang lupa mo, nga ginbaton mo halin sa gobyerno, hindi mo pa na makuha ang titulo insigida, kay ara nakadeposito sa land bank. So, kaya nakita ko na attorney sa likod, bala sang CLOA, Oo. may annotation sa land bank. Mortgage. Oo, tapos, di ba may ara pa na 10 years nga holding time? Yes. Lain man na ang regarding sa holding period nga 10 years. Inaiya is parte sa prohibit o kon pagbawal sa mga beneficiary sa pagbaligya o kon paghatag sang ilang mga kadutaan nga gin-award pakadto sa iban nga tawo nga hindi beneficiary sang programa sang DAR. Pero ang ini nga mortgage naman nahanungod iniya sa utang. Oo, ang award nga ginhatag sa imo sang gobyerno is hindi totally free. So ang imo nga lupa nga ginauma dapat bayaran mo ina sa sulod sang 30 anyos, 30 years. Pero under sa new program, ini, dulao na ina. Tapos, ang tanan sa to, ang issuance sang agrarian reform title, i-release na sa, under sa ining nga layi, i-release na pakadto sa mga beneficiaries. Idugang siguro naton, kay under sa aton nga 6657 kag 9700 kag sa mga internal rules sang agrarian reform, kung hindi ka gani kabayad sa sulod sang 3 successive years, pwede ini mangin rason nga makansela ang award. Okay? So, ang ini nga layi ginabuligan ang ginatawag nga restitution. But silingon, ang mga na-forfeit nga mga award sa to tungod ang beneficiary wala kabayad, igabalik sa ila. But silingon, ang ila nga CLOA nga na-cancel tungod sa non-payment of amortization, igabalik sa farmers. So, but silingon attorney, may aragali tsansa. May tsansa. Ang aton nga mga CLOA holder nga di ba gitagaan sang notice of foreclosure sang land bank kaginbawi ang ilang nga CLOA, may posibilidad subong paagi sini nga bag-ong nga Republic Act nga mabalik ang CLOA hasta ang duta mabalik man sa mabalik ang tapos pero ang mga ang dapat halungan sang aton nga mga CLOA holder kay sa akon diri pag-intindi may ara sila dapat nga sila gid mismo ang ara nga directly naga-manage o naga-cultivar sa ilang lupa. Oo. So, na-mention naton atong 10 years tong holding period. Oo. Dira ang mga prohibition o kung mga pagdumili, hindi mo pwede ibaligya, hindi mo pwede ipa-ariendo, hindi mo pwede ipa-arkila, iprenda, o kung sa iban nga tawo nga hindi CARP beneficiaries. So, amo na siya ang violation under Section 73 sang aton nga RA 6657
Included man diri actually ang mga CARP obstruction. Halimbawa, mga let's say CARP beneficiary ka, tapos ikuparon mo ang isa ka area nga hindi awarded sa imo. Okay, so amo na ang included sa mga forcible entry, unlawful detainer cases nga pwede ma-disqualify ikaw. So under sa ini nga layi, ang mga na-disqualify kag na-cancel nga mga agrarian reform beneficiaries tungod ya sa violation sang CARP, hindi sila maka-avail sang ini nga programa. So klaro, attorney, ang ibalik ta lang para sa iba naton nga mga membro nga naga-monitor subong. Kung ikaw clua holder, kag wala kaya nakabayad sa imong land amortization sa sulod sa 3 ka tuig or masubra pa, kag isa ini ka pamaagi sa land bank nga ginbawi sa imo ang imong lupa sa ang CLOA, sa sininga Republic Act magabalik ang imo CLOA kag pwede man mabalik sa imo ang lupa. Pero sa isa ka bahin niya, kung ang imo yang lupa na wari nimo, kung na prinda nimo or napaaryendo, kag wala niya sa imo kaugalingon ang pag-manage o kung pagkultiba sang lupa, tungod sa violation, hindi na iniya sakop sang among nga akta republika. Oo, kay may ginamanduhan sang iningalayi ang mga DAR personnel nga mag-conduct sang investigation. So dira masulod kung i-validate ang actual kung wala ka na dito sa actual nga area nimo. So that's why ginahalungan kung may ala ka nga award nga CLOA o kung EP, kag gusto mo mag-avail sa ini nga benepisyo, dapat ara ka sa posisyon. Oo. Tapos atong mga na-cancel lang ilang nga mga titulo bangod sa non-payment of amortization. Tapos ang ila area kay under abisa law i-reallocate ina sa another beneficiary. So, halimbawa, hindi na mauli sa iyang duta bangod na award na sa iban nga beneficiary, ang ina nga previously disqualified kag cancelled tungod sa non-payment of amortization, pwede siya tagaan sa iban nga areas. So, buot silingon, mabalik ang iya nga qualification. Oo. Pero, pangitaan sa sangdar, sang lain nga lote. So, sa sining sitwasyon, attorney, may dako naman sinigali nga papel ang Department of Agrarian Reform kay sa validation sa atong mga beneficiaries, ilagi din yung obligasyon kung mapamatud-an nga na-displace lang sila tungod sa non-payment, obligasyon man sa DAR nga mag-reinstate sa ila, magpabalik sa sinang alote. Pero hindi ay hanin mabudlay sa part sang mga beneficiary, attorney, kay may ara kita nga taga Department of Agrarian Reform nga bisan ganin sa pagpaluap sang regular nga proseso, mabudlayan kita makakuha sa ila simpatiya. Sa amo nga butang, kinahanglan sa mga agrarian reform beneficiaries nga manging aktibo sa paghibalo sang ila mga right kag sa pag-participate sa mga proseso. Ang mga personnel sang implementing agency, labi na gid ang Department of Agrarian Reform, sila gid ni ang spear hold, sila gid ang nagapanguna. Sila ang bilang implementing agency, ginahulat naton subong ang implementing rules and regulations. Nangin effective na ini kay 60 days upon the effectivity sang iningalayi, dapat magwa na ina nga rules. So once magwa na ini nga rules, dako ang aton nga ekspektasyon sa DAR nga ipalapnaag nila, ipabalo sa tanan mga beneficiaries ang parte sa ini nga benepisyo. So, muna ba, attorney, kung kaisa nga inidugang naman sa aton mga obligasyon, partner Joel, kay ang pagpathag sa nila, attorney, kinanglan natin nga maisa-isa gid sa aton nga mga beneficiaryo, kay may ara pagigalit delikado man sila, attorney, kay once nga ma-identify or ma-validate sila sang DAR nga nag-violate sila, binagpariendo, nagprenda, kag wala na sa ila kamot ang pagkanag-iya, pwede sila ma-delete bilang beneficiary kag hindi na magabalik ang duta sa ila. So, attorney, amo ni ang dapat naton ipathagi sa aton mga mangumang, kinahanglanon ginila nga mabinandayanon sa sininga mga sitwasyon kay libre man ganing amortization, pero kung mabalidate ka sang DAR nga wala ka naman sa lupa mo, may tendency nga madulaan ka right o kung madula sa imo ang pagka-beneficiaryo. So, attorney, ang sa diri bala sa nakita ko sa ginbasa ko dire, like for example, ang mga voluntary land transfer or ang mga direct payment scheme na proseso sa pag-transfer sa lupa,
makover bala sining layis ang Republic Act 11953. Included ini siya. Kay may ara kita nga mga programa sang una, kay kalabanan abi ang sa land bank nga amortization that is under compulsory acquisition. Butsilingon sa pilitan ang pagpa-cover sang DAR. Karon sang una may mga landowners na nga daan nga gin-direct ang pagbaligya pakadto sa ilang mga farm workers. So ini sa ini nga layi pwede na masulod ina. So ano matabo sa mga landowner nga nag-voluntary sang una sa pagbaligya sa ilang mga lupa pakadto sa ilang farmers. Sila naman is depositohan sila sang gobyerno sa land bank sang bayad sang ilang nga duta. Karon ang mga farmer beneficiaries nga gabayag directly iga-stop na to. Ang DAR naman, ang may role ang DAR nga i-identify ano ni nga mga land holdings, ang may mga pending nga direct payment scheme kag may voluntary land transfer. So sila na mag-identify amo ni ang mga lista sa mga beneficiaries nga amo ni ang ilang nga proseso sa pagbayad. So magauntat na sila. Tapos i-identify naman itong mga kalupaan nga wala pa na fully paid, amo na dayon ang depositohan sa land bank para fair man ina sa landowner nga voluntary nga nagpartisipar sa programa sang CARP. Kaya like for example, attorney ning sa ECJ property bala, di ba, direct payment scheme man eh. So, ang ako niya pag-intindi, bayad na niya ang mga beneficiary sa kay sa ECJ Farms. So, hindi na wala na niya sila obligasyon sa or hindi sila maapektuhan sa nga hindi na ni maapektuhan kay halimbawa let's say may mga daan naman nga mga farmer beneficiaries kaya tanawon ta 1988 ang start abi sa mga amortization programs nila, so naglapaw na nga 36 years na ini ang programa. So may mga farmer beneficiaries adto nga nagbayad fully paid na, so hindi na mag-affect sa ila kay nabayda na impas na bali sila. So kutob naman sa mga may mga voluntary land transfer kag direct payment scheme nga mga hacienda, sila na iya nga fully paid na, hindi naman maapektuhan. So pag ang may dihado lang dili sa ni attorney ining may mga collective CLOA or may mga CLOA nga may balansi pa nga balayran sa land bank kag hindi na sila ang nag-manage sa ilang mga kalupaan. Amo lang na kay kung wala na sila ga-manage ang ilang kadutaan, gagwa sila nga may abandonment. Pero depende ina sa mga sitwasyon, that's why ang DAR ginamanduhan gid nga mag-conduct sang field investigation nga tan-awon dito abi sa area kung matuod ang mga aligasyon. Kay may mga ara kita mga farmer beneficiaries nga wala na posisyon, awarded na, installed na, pero nadula ang pagposisyon sa lupa bangod sa mga harassment. Lain ina nga sitwasyon. Also, eksakto na, attorney, no, kayo may ara kita CLOA holder na nag-uyat sang collective na CLOA. So, hindi pa nil-designate ang ilang mga partition kaya wala pa ma-split or wala pa ma-final survey. Kag sa malain nga sila natin sa masamang palad, naharas sila sang ining mga kung sino nga mga tao nga may intensyon nga mag-take position. Kag pag-validate sang DAR, sila ni ang nakaposisyon ang matabo silang ating mga CLOA holder. Ang mga CLOA holders kay na actually naka-specify ina diri sa layi ang hindi mangin ground nga abandonment or neglect ang ina nga mga tao, mga beneficiaries nga wala nakaposisyon because of non-installation, tungod collective pa ang lupa. Actually ay na iyang butang is ara na iya sa kakulangan sang implementation, hindi na iya kakulangan sa mga selected beneficiaries. Eksakto na, attorney, kay may ara ako area sa Kabangkalan sa Hacienda Himuto, ini sa 29 hectares. Ang aton diri nga mga CLOA holders, kay collective pa ang CLOA, wala gid ni ka naka-take position tungod nga ang nag-uyat niya, amo ini siyang siling nato nga powerful nga farmer man siya. Pero ma-consider siya as arendador kay more than 10 hectares na ang mga lupa ang ginakultibar niya. So, ang aton nga mga CLOA holder sa collective nga CLOA, hindi gid nakaposesyon. So, example, kung mag-validate ang DAR karon kag ining arendador nga may resistant mangani kag patyan kita diri sa ka CLOA holder, may tendency nga siya ang makita sang DAR nila ang nakaposesyon. So, hindi na siya ma-considered nga neglect or abandonment, masulod iniya sa mga harassment, abi.
Tapos ang DAR may obligasyon, may continuing obligation nga i-install ang mga farmers or proteksyonan ang ila pagposisyon sa duta. Ang continuing obligation ara ina iya sa layi mismo sa 9700. Tapos ara man na sa implementing rules ng DAR sa A07 series of 2011. So, dapat ang DAR is i-make sure nila, actually wala lang nag-untats ang programa sang CARP sa pag-issue sang mga pag-install, inaiya actually pasulod man ining layi, support services ang masunod dire. So, amo na partner Joel no nga kaklaro sang aton nga nakuha nga ideya sa kay attorney kay kung ang lupa why mo yung mabayaran tungod na may mga panghitabo yang dalasang kalamidad o kung hindi ka rin nakabayad kasi ang mo yung patubas hindi sufficiente para nga magbayad kasi yung station cover ka sa siningalay pero kung imo yung ginwari pagi sa pag-intensyon iprinda, iparinduhan or ibaligya hindi ka na cover sa paglibre sa amortization. Kag may tendency pa nga madulaan ka na gid sa pagka-beneficiaryo mo kag hindi ka na makabalik sa lupa. So, attorney, ano ang mensahe mo sa aton ng mga example ng mga CLOA holder subong nga may ara sitwasyon nga ginakaptan ang CLOA pero why nakabayad para nga at least wala maathag man sa ila ang ila nga pag-intindi kag base pa man lang ang iba man naton nga mga farmer leaders kag ang mga membro may tendency man nga magahalong sining sitwasyon kay hindi gali basta-basta lang nga malibre ka sa amortization may tendency gali nga ma-disqualify ka o mabad-an ka pa sa buta. Bali, tandaan naton nga ang programa sang gobyerno ay isa ini ka-award. Pribilehiyo ini, so dapat natin halungan kag may obligasyon kita. So, sa subong may ara nga bag-o nga layi nga gahatag sang additional nga pribilehiyo kag ginapamag-an ang aton obligasyon. So, dapat sa part naman sa mga benepisyaryo bilang awardee sang lupa sang gobyerno, halungan naton nga hindi madula ang award. Isa sa mga obligasyon naton nga nagapromisa kita nga pag kultibohon ina kag produktibo. And then, idugang ko siguro, before nato malimtan, ang automatic na mga, once makapasulod kasi ining programa, may mga automatic na mga support services. Ginapasulod ka dayon sa programa sa Department of Agriculture. Kung ano man nga klase sang crop may ara ikaw, it could be rice, o kung sugarcane, may mga programa ang Department of Agriculture kung sa diin ginapasulod ang mga farmer beneficiaries para maka-avail sang support services. So madamo na nga support services ang Department of Agriculture kung sa diin ang ini wala lang kinadula ang utang mo sa land bank o kung sa landowner kundi ginabuligan ang farmers nga mangin produktibo ang ila lupa. So ang main objective actually sang layi nga ini is para mag-improve ang aton nga sitwasyon sa aton farmers kag mag-improve ang aton nga agriculture status sa Pilipinas. So, insakto gina for attorney yung kag wala na sang rason ng aton nga mga manguma na kung sa diin hindi na sila makabayad sa ilang amortization kay libre na gani sila tapos i-package pag ng support services ang pamangkot ng attorney sa amon experience no kabudlay galing i-access ang aton mga support services kag grabe na gid kung ang aton bilang Department of Agriculture hindi man bala naton sila naton palapit-lapit mo sa luwag kung kaisa part na attorney mo kag actual ini nga experience naton kay kung ang aton nga mga gapangayon sang buli gani medyo maantad sa taga Department of Agriculture hindi man tanan kabudlay mag-access sa support services. So, attorney, madamo kang salamat sa maathag na pagka-intindi sining Republic Act 11953 nga kung sa diin ang aton mga CLOA holder base pa lang makabinag-binag man nga bisan libre galing ako ng amortization pero may ara man ako dapat nga halungan kag dapat ko nga bantayan para nga mangin sige-sige ang ako nga pagka-farmer beneficiaries kag ang ako nga pag-angkon sa duta. Siguro i-include naton ang mga kabataan sa mga farmer beneficiaries kay basi ka iban sini mga beneficiaries nagkalamatay na. So ang mga kabataan nila
will also avail the same privilege kag benepisyo. Insakto na part na attorney no kay di ba kung sa CLOA kung ang tatay ang CLOA holder kag legally married sila kasado sila attorney automatic ang iya nga beneficiary kung mapatay siya is ang iya asawa. O So kung ang kabataan. iya asawa mapatay naman ano naman ang mangin proseso para sino naman bala ang magpanubli? Ang mga kabataan ang mapanubli sang lupa. So halimbawa kung ang asawa abi may edad naman, buhi pa man pero may edad Hindi na, na so hindi na kapasidad oo. So pwede ang mga kabataan. Kag kung magpasaylo na sang titulo halin sa ginikanan abi kung nagkalamatay na ang original beneficiaries pasaylo sa ilang mga kabataan, ilang mga herederos, ang ini nga programa gina-exempt man sila sa estate taxes. Ang estate taxes ginabutang ina sa kung ginabaydan ina sa BIR kung ikaw gapasaylo sang lupa, titulo sang lupa sa halin sa napatay pakadto sa herederos. Oo. So mga kabataan sini maka-avail sang libre nga exemption sa estate tax. Oh. So kanami gali partner Joel no kung ang ini nila ma-implementar na sa aton nga mga farmers kag labi na gid sa mga miyembro sa task force sa palad. So ang akon sini attorney paglantaw mangin mahapos na kung mamag-ana sa part sang aton nga mga manguma katong kaisa ga produkto ka lang pero may ara gid farmer man naton nga nagapalibog man kung paano sila makabayad sang ilang amortization sa land bank kay sa siling naton may ara gid man mga beneficiaryo nga may ara pa ba mga ilang siling naton nga track record nga gusto yan hindi maguba bilang mga beneficiary kag maayo ang ilang pag bayad sa ilang obligasyon kay before attorney mag-install ang DAR sa pag-award sang ilang CLOA ginapatag gini sa Department of Agrarian Reform ag bisan gani sa pag-taking pa lang ginaplastar na ini sang taga-DAR nga iyang kunon mo i-acquired mo ang ini nga duta pinaagi sa programa sang CAP pero may mga obligasyon sa ikaw isa ang pagbayad sa imong buhis sa imong amortization kag ang paghalong sang duta ang pagkontrol nga ikaw man gihapon ang nagakultibar kay gikuha ko ini nga duta para nga buhian di ba partner Joel? Tama. I-clarify siguro naton nga ang ini is amortization sa land bank kag sa direct payment scheme. Hindi ini siya real property tax. Ang real property tax is ginabaydan ina siya kada tuig, usually December, end of the year, sa munisipyo. So, ina is separado ina siya nga tax. Ina ginakolekta sang munisipyo or city. Ang ini naman is amuni ang land bank ini usually ang kakolekt. So kaya nakita ko na to, di ba ang sa munisipyo nga ginakolekta is tax mo inaya. Real property O tax. balayran mo yung nga buhis. Buwis, oo. Ang ini yung sa land bank ang imo yung nga balayran sa duta nga gina-acquired mo sa card. Halin sa card. Amo ina ang kadiferensya o kung ang pinalain sang sini nga mga obligasyon. So, ang real property tax, kung halimbawa may balay ka, may lupa, bisan anong klase sang lupa ina, may tax gid ina nga baydan. So inaya attorney hindi ka na iya mangin exempted. Hindi ka mag Obligasyon mo ginaya nga oo, bayad. kag ang may right lang nga maghatag sang exemption, amo naman ang banwa. Kung ang siling nato niya kung ang kabataan naman siniya ang magbulos bilang mga siling nato Ang sa mga beneficiaries naman na let's say napatay na ang ilang ginikanan, tapos isaylo nila ang titulo, ang CLOA nila or EP sa ilang mga kabataan na, ang ina naman, ang ginatawag nga estate tax, ina naman ginabayaran sa BIR. Ang estate tax, isa ini kasahi isang buwis nga ginabayaran mo lang kaisa sa pagpasaylo sang pagpanag-iya. Because dahil ang una nga tag-iya or ang registered owner napatay na. So by virtue sang iyang pagkamatay, ang iyang mga herederos nanubli. So amo na ang tax sang pagpasaylo sang pagpanag-iya sang lupa. So amo na gali attorney nga mas manami gid nga kaupod natong partner Joel ang abogado kay kita ang aton pag-intindi hapaw lang no, limitado lang. So kabay pa nga paagi sa pag-discuss ni attorney diri nakahatag ini sang dugang pagid nga kasanagan sa aton nga mga beneficiaryo kag mga miyembro sa task force ng Canada. So attorney basi may parting may kamyawon kada or parting words mo sa aton nga mga
nagahulat subong sa ilalom sa imo nga mga pag isa-isa sa mga concern nila in terms sa ilang nga mga legal problems. Sige. So, ang ato na lang, kapasalamat kita nga na-imbita kita sa unang week sang programa sang Singgit sang Paglaom. Kag sa tanan nga mga farmer beneficiaries sang Department of Agrarian Reform, kag members sa mga task force na mapala diri sa Negros, kag sa iban man nga bahin sang Region 6, halimbawa sa Capiz, kag sa probinsya sang Iloilo, ginapanawagan naton nga ang tanan nga beneficiaries nga interesado mag-avail sa ini nga programa, kinahanglan mangin aktibo kita sa paghibalo sang aton nga mga rights. Kinahanglan naton bisitahan man ang aton nga municipal agrarian reform offices sa pag-inquire sa mga status ng inyong mga kalupaan. Siguro hindi na magdugay nga maggawa na ang implementing rules ini. Kag very excited gid kita nga makita ang final nga output sang DAR, kung ano ang exact na coverage kag ang proseso sang pag-avail. For the meantime, ginalantaw lang anay naton kay ini ari na ang layi. Hulaton ta lang gid ang actual nga implementation. So salamat dito attorney no kag kabay pa nga hindi lang ini ang una naton nga pag-inupdanay diri sa programa Singgit sang Paglaom sang task force nga pala, kag encourage ko gid ang tanan naton nga mga viewers nga i-like nyo kag i-share man ang aton page no Singgit sang Paglaom para nga ang aton nga mga iban nga mga membro hindi ba maka-monitor may panahon man sa pag-monitor para updated sila sa tanan nga mga activities ng task force nga pala kag ang mga edukasyon nga ginahatag diri sa atong programa Singgit sang Paglaom. So attorney, may i-shout out ka dira or ano ang imong mensahe? Kag salamat gid sa imo nga tinion nga ginpabahin sa amon diri sa programa Singgit sang Paglaom. Comments. Sige, basta may mga questions sila. Base may mga pamangkot kag pwede ta masabat. So para gali sa aton mga viewers no nga gusto ka mo may pamangkot sa kay attorney, pwede ka mo ka-comment kag ini pagasabuton sa kahari pa sa aton live. Paupod si attorney Cecil Makirang. Sa liwat no, madapit salamat attorney bangod nga bistan kami mismo subong di sa studio na sa nagan kag nadagdagan amon kaalam bagod nga laing gid ko may abogado kita naghatag advice sa mga farmers beneficiary kag hindi lang kundi halos na kita naton kag nabatian ang ginpaklaro yang nga batas sa condonation kung ano ang mangin resulta kag ano ang aton nga mga dapat himuon. Kag sa liwat gina-invite namon ang tanang farmers beneficiary Luzon, Visayas, Mindanao nga ipalo ninyo ang Singgit sang Paglaom kada Domingo alas 11 hasta alas 12 para may dugang atong ihibalo. So amoy na no nga ini unang adlaw sang aton nga pag sugod sang programa Singgit sang Paglaom. Pero ini siya magapadayon na partner Joel kag hindi lamang sa attorney diri ang aton mangin bisita. May panahon man nga mangin bisita man naton ang isa pa gid naton ka abogado kag ang siguro ang mga taga Department of Agrarian Reform personnel may ara man panahon nga magapahayag man sila sa ilang bahin kag pwede man sila makasabat kung may dinadiskusyon kita dire nga concerned ang aton mga taga-DAR official sa hindi ba maayo nga paghatag sang response sa aton nga mga mangmuma. May mga shout out gali kita so siguro may time pa rin. So attorney siguro may ara pa kita 15 minutes 15 minutes ala. So ginatan-out ta diri kung may mga may mga questions. So far wala pa man pero nakita naton diri mga comments halin sa Hacienda Dos Hermanos, Hacienda Mining, Maaw, Bago City, so mayong aga sa inyo tanan. Hacienda San Roque, Hacienda Ancar Farms. Ancar Farm. Tapos Hacienda Refugio, Purisima and Manapla. Okay. Nagawa pa lantaw sa aton live taga Capiz si nang Lisel Berber. So inaya Montecarba dito sa Pilar Capiz. Oo. Tapos Singgit sang Paglaom.
Manzanero, Hacienda Manzanero, Busay, Bago City. Hacienda Felicia 1. So may ara man kita nga galantaw halin sa Dumaguete City. So madamo kita gali nga viewers sa Hacienda Nakalang, Bago City. Sa kay Ryan Verdin, kay Amalia Espanilla from Hacienda Nakalang, Bago City. Good AM, attorney, okay lang. Ask lang namon tani nga ang amon status erroneous. Kay ang municipality sang Barangay Ilihan ginhimo nila nga La Carlota City. Nga dapat Bago City sa amon notice of coverage. Ano na dapat himuon namon, attorney? Salamat kid. Okay. So, ini siguro, pwede natin ini siya ma-tackle or ma-discuss during Ang topic natin is more on erroneous notice of coverage. Kag ini, dapat makita natin ang mga aktual nga kopya sa NOC, notice of coverage, kag ang mga land titles nga gin-cover. So, tanaw natin kung erroneous gid man bala. But silingon sa erroneous sala ang notice of coverage. Ang notice of coverage amo na sang pinaka-importante nga initial nga pagpa-cover sang lupa. So, ariman may shoutout kita sa Hacienda Bakayan, Victoria City. May ara kita from NCR, magandang umaga. From National Capital Region. So, siguro ini may separate gid kita nga topic regarding sa erroneous nga notice of coverage. Kay madamo akong na-encounter nga ano bala ang insakto nga ibutang sa notice of coverage kag kung bala erroneous o kung hindi. Sakto na, attorney, kay masami ang aton bala nga mga farmer beneficiaries kag membro sa TFM nga napaidalom bala ang status ng lupa nga ginapakover sa CARP erroneous. Ang treatment abi diri sanggar patay na ang proseso, attorney. So may ara nga kung hindi lang natin sila maagapan, nagakadulaan na sa paglaom ang aton nga mga mangluma. So para kay Amalia Espanilla sa Hacienda Nakalang, may ara kita sa natsimpo nga kung ang atong topic is more on erroneous. Kag inipadaluman man sa pagpaathag, pag-discuss man ni Attorney Makirang, kay pwede man si Attorney kung hindi siya diri live sa aton nga studio, may consultation. Pwede man siya matawagan, maka-phone in, pero makahatag sa gihapon sang direct na advice sa inyo. Amo na gani nga encourage kamo namon nga i-follow nyo gid ang aton nga programa singgit sang paglaom para updated kamo sa aton nga mga activities kag mga topiko nga i-discuss diri sa aton nga programa. Kag partner Joel madamo diri sang aton nga Cecilia Baliero. Shout out daw. Gapag-rate lang sila. Sige na, shout out ka muna muna. Tanan kag salamat gid no sa inyo nga pag-comment kapag hatag sang mga oras nga para makahatag kami sa inyo sang sabat sa inyo mga palamangkutanon, pero may maabot gid ang chimpo nga ara na kita sa topiko nga mga erroneous NOC, partner Joel kag attorney no. So sa subong aga may ara pa kita 7 minutes. Ini gina-party ni sir naton sa aton nga mga pagpanamyaw. Greetings kag ang aton nga mga comment, pwede natin basahon. Sige, comment na ka may ara pa kita 7 minutes. Si Edwin, ani? Adonyo, Roberto Di Lauro. So, shout out lang sa aton mga local volunteers organizer, sa kay Merlin Gordon, kay Aileen Suspinye, kay Juan Chatson, kay Wilmore Sagora, kay Marilyn Dayot, kay Loida Brillantes, kag kay Cecilia Mendoza. Dira nga sa north nga bahin sang ng Terry Tarlac. Shout out man sa Federation President sa Task Force Maparad kay ng Terry Tarlac. O kadamo sila Eduardo Kadungo no, naga-monitor man sa aton subong. Kag sino ni Cecil Benyawan among sa morning, Monte Carba, Pilar, Capiz. Dito ni attorney sa Dulangan. Oo, Dulangan. Si Rufino Bantige. Kag mabuhay Task Force Mapalad, singgit sa paglaom from all TFM members of Hacienda Repuyo, Purisima Manapla. Shout out man sa Hacienda San Roque, ang Car Farm, Hacienda Kanman og Zero Luxin. So sinang Terry Tarlac,
TFM family, Manapla TFM So, family. ka-monitor sila si Upok Celestino, Hacienda Mining, Mao Bago City. TFM Hacienda Dos Hermanos, all members, shout out man sa inyo. Kag sa TFM Bacolod mo yung aga sa tanan. Okay, so Kay Johnny Antonio, salamat sa TFM. Teresita Billionid. Kay Miss Adine Villar, salamat kay Attorney Cecil na guest sa episode ngayon. So, sa liwat partner Joel, ining aton programa Singgit sang Paglaom. Sige-sige na ini kag madamo-damo na sa mga topiko nga dapat naton diri discuss kay ang aton nga local volunteer organizers yung kaisa nagapahayag man o kung nagapatag man during sa meeting, pero mas maayo gid kon ang aton nga abogado gid ang aton kaupod sa aton nga programa. Kag may chimpo man nga base si Attorney Harilla makaupod man naton, si Sir Christian Munsod or si Ma'am Lani maghahatag man sa aton sa mga input sa activities dito sa nasyonal. Sino pa ni si dito. Kapis. Pilar Kapis. Oo. So, Monte Carba, asi ng Teresita Billionid, si JR Amarilla, salamat sa TFM. Ma'am Edna, Sir Joel, kag Attorney Makirang, thank you gid. Kay Belinda Villanueva, morning, salamat Attorney from Sitio Daat, Olimbo. So, gina-shout out naman da ang ECG Farm Workers nga bago lang nag-sign sa ilang petition for final survey kag non-renewal of joint venture agreement, Attorney. So, sa tanan nga nagamonitor sa programa Singgit sang Paglaom, hindi ka mo magkalipat kay kada Domingo magabalik kami nga siguro kami ni partner Joel kag ang gusto ba lang mag-guest diri sa aton programa kinaimbita gid kamo namon live diri para nga ang inyong mga problema madiskusyonan naton diri kag may panahon nga ma-invite naton si Attorney Makirang biskan through phone in kay kahibalo ko si Attorney Girl Scout gini mong laging handa kag ara ni pirmi ang atong ang iya simpatiya sa mga farmers nga kinahanglan sa iya nga bulig assistance no sa paghimo sa mga legal matters ng mga siring naton dito niya kabalupat ni Joel kay may training kita pero limitado ang aton nga ibalo labi na gid sa mga pagsabat sining mga papel pala mga counter affidavit do hindi natin ni masarangan pero sa bulig sa aton abogado nagapatigayon sa pagsakripisyo tabok from Iloilo to Bacolod kag kay sablang aton mga membro aton man tinguhaon nga kon ang aton meeting bala alas 9 before 9 o'clock ari na kita kay kita pa ya ang ginahulat sa aton nga abogado. So kinahanglan mangin aware man kita sa oras nga ang aton abogado hindi man aton pag pahulaton kay gasakripisyo man para sa inyo nga kausa sa pagangkon sa ang duta partner Joel. So, partner Joel, basta may tamyawon ka dito kag shout out ng mga alipores dito sa Talisay Silay nga nakita ko nangin blue guard ka nga nagatapas ang imong mga membro ikaw ang ilang watchman. Gitamyaw ko sang mayong aga si Mayor Jude Credido sang Silay. Kag ang man ang amon nga ex-kapitan sa Batawpang Marina Burillo, mayong agad siya budakap. Kaya padagan sa ulit mo. So, shout out man na gali no sa amon dira mapisan nga first kagawad Jofred Sapanta sa Barangay Robles sa Casillana, running for kapitan sa Barangay Robles. Kag attorney, madamo kay nga salamat sa imong subong presensya kag nakahatag ini sang dako nga kasanagan kag impormasyon sa aton mga farmer beneficiaries kabay pa nga ini magapadayon mintas tanto ara ang Singgit sang Paglaom. Madamo man nga salamat sa pag-imbita kag madamo man nga salamat sa tanan nga namati kag nag-upod sa aton subong live. So partner Joel, sa nasiling naton, umpisa pa lang ini pero madamo na ang naga-comment sa aton programa Singgit sang Paglaom. So gina-encourage ko lang kamo nga i-monitor ninyo kung i-like kag i-share man ang atong programa para nga hindi pala naton subong makamonitor may chance man nga makamonitor sa atong programa kay init ako ang mabulig sa inyo kay diri naghatag kita sa mga ihibalo edukasyon parte sa batas sang CARP kag parte man sa inyong mga rights bilang mga farmer beneficiaries. So sa madason nga Domingo magabalik ang Singgit sang Paglaom ang maghihapon nga oras
alas 11 kuto alas 12 pero kung may madalom kita nga diskusyon, ini may ara man kita ya hilway sa pag-extension aton oras tungod nga hawak nato ng aton nga oras kay ini kaugalingon nga programa sang singgit sang paglaom pag may ara man kita aktibidades sa senior citizen sa aton mga youth organization nga mangin involvement sa aton programa singgit sang paglaom. So ini inyo ko boss na alagad id na sublikara nga nagasiling. Madamo nga salamat sa inyo pag-monitor kag mabuhay ang task force Mapalad. Mayong odto sa inyo tanan. Sakto gid. Sure. Sure.